Once again, good morning. Anong buntag sa tanan? Ingon sa mga katigulangan sa una ba? Ang naanay tao nga ingnon ni mong mayong buntag pero di mo ito bang aswang daw na, engkanto daw na. No? Engkanto daw na siya. Tapos anak katauban. Usapay matimaan o usapay sinyali sa engkanto. Kanang wala day kanal-kanal diri. Tanawa dari magpapabik, may kanal-kanal ba naman? O, tingnan mo lang. Usa pa dyan ang timaan pag mabala ito may kanto. Kanang, pansino di mo, pero dili pamansin. Ino di mo mayang buntag, pero dili yung butubag. May kanto na lang. May buntag sa tanan? So, salamat sa Ginoo. At least gamay na lang ang bilin. Dapat dyan lang. So, tignan so, ano ka kabuntagon, no? Let us go deeper sa word ni Lord, no? Ang pinakain nato diri, ganun ginaisgutan nato ni siya. It is because ang challenge, igsuon, being a Christians, remember, we are in the world, nato sa kalibutan. O ang word nag-contaminate sa matang usa kanato, just to lead us into destruction. And sometimes, if you are not aware sa ginabuhat sa kalibutan, daghang mga Kristohanon nga naadto sa kalaglagan. O kung imong manotice no, biri ano kayo ba, biri usaba kanang systematize ka ayo ang way sa kalibutan. No, dili mahalata nimo nga ikaw di ay nalid sa kalibutan. No? And sometimes bawat Kristiyano no, kanang mawala diya sa pagtungo sa Ginoo, mawala din sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Because po kay napoy nag-contaminate sa iya sa mga maling pagtulunan. No? Aside sa word, napoy maling pagtulunan nga pwede di ay mo-contaminate nimo. No? So, ang pinaka-aim na igsuon, just to be aware sa atong kinabuhi bilang Kristohanon, paano ba ito magkinabuhi ng kalibutan? Although we are not exempted sa kalibutan no? Lalo na sa mga atake sa yawa, atake sa or kada sistema sa kalibutan, no? Sometimes may mga time nga mga atong kinabuhi ba, no? Madala ra jud diha. But pero mabagtago, no? I just want to clarify at the same time to identify kinsa ba jud ning madala sa kalibutan. Kinsa ba jud ning dili madala sa kalibutan. Kinsa ba ning madala sa dili maong pagtulunan o kinsa ba jud ning madala sa tama nga pagtulunan. So let us determine ani at the same time, let us identify ourselves where you belong. No, kasi hindi ba ito pwede may mong duplikaran rin. Nga mo resing tao, tamang pagtulunan, at the same time, mo resing utag maling pagtulunan. No? Kaya kung inana, mahita po, mahimutang way klaro nga nagkakinabuhin Kristohanon. No? Isa rin siya ka-challenge ka na nagsoon, nga dili ta malid sa apostasy, no? Nga sistema kanang moabot sa point nga mo-reject na ka sa word, sa truth, no? Because of kanang situation sa kalibutan. So here is a word, a warning which the Lord God gave us about the danger of false prophets. No? Kasi ang concern sa Bible Peter is sa Bible it's that we are here, even though it may come from supposedly Christian source. No? Kanang, I don't know kung na-notice ninyo, isa kang hilig mo mga debate, mga wali sa YouTube, isa hilig ka na. No? So, pastor mali ba siya, pastor? At ulit hindi ko siya mali, as long as hindi ka makontaminate. No? Kasi ang naging problema nila, every time nga nag-engage ka sa pagpaminaw, remember, fight is kept from the hearing of the word. Muna daghan po siya nga, daghan po nga matwist nga pagtulog
pagtulunan tungod po sa to karon grabe ang multimedia. No? Kung imong tanan na sa Google. Amen? Ang uban na Google na. Di nakabasa Bible kaya tanaw lang ko sa YouTube. Tanaw lang ko sa asa. No? So, that is wrong. Usa ang reminder si Peter sa doha. In Peter chapter 1 verse 12 to 13, ingon niya, kahit na alam ninyo ang katotohanan inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paalalahanan tungkol dito. Minabuti kong saliwain ito sa inyong isipan habang kayo'y nabubuhay. Kung imong tanaw ka ron, ang Word of God is always, na dyan naka-remind. Every Sunday, gina-remind ka sa pulong sa Ginoo. Kasi ang gusto ka ron, sa ato sa Ginoo, na magiging saliwa ka nun ang Word. Alam mo na notice, pag saliwa ka nun ang Word sa imuha, always mo ma-remember. Pero pag lupok ng pulong sa Ginoo, di nakaka-remember. Tama? Ano nyo? That's why, ang Word ni Lord dapat kanunay basahon, dapat kanunay paminawan. No? Ano man? Para magiging fresh sa imuhang mind. No? Nakabutan din siya. So, anong ginabuhat na siya? No? According kay Jude, kay Jude chapter 1, verse 3 to 4, yun niya, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ang tungkol sa kaligtasang pinagkamasa nating lahat. Ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo'y isang panawagan na inyong panindigan ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Ako, nakita nyo, even si Jude, ang concern po niya nga, pwede ba tadasigon sa itong kaluwasan nga ito na angkon? Pero, nganong dili man na nakatutok ang mensahe na ito diya, nganong nakatutok man ang mensahe sa pag-aware ka rin mo, sa mga maling pagtulunan, lalo man, kay ang iyang concern niya, sapagkat lihim, verse 4, na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Musugot kag sa dinig, even sa simbahan, daghan na po mga tao, di mo ito Ginoo. No? Pastor, unsa ba rin mo mabala ang tao nga di mo ito Ginoo? Una, wala nagkakinabuhi sa Diyos. No? Clear naman ang Bible, diba? Chapter 2, verse 6. Diba? Colossians chapter 2, verse 6. Isulti naman niya. No? Na kung tinuod yun ka nga nagatuo si Ginoo, magkinabuhi kasama sa kinabuhi ni Kristo. So, sa simbahan, no? Dahil sa pagsimba na ito, dahil sa simbahan, pwede yung mga tao na nag-join, no? Maka-join yung so on. Pero yun yung mga tapat, pero dili ito ikaw. No? Dili ito ikaw. So, isa-isa ka, reminders lang, i-aware lang nga. Ang kining mga tao nga, mas huwag ka ito, Ginoo, nagasunod mo din ang simbahan. No? Wata ka ba, ba sina-invite ni mo? Pero, hoping and praying na maministeriuhan sila. Na wala yung pinaka-challenge yung maministeriuhan, dapat na ito ang mga kaigsuunan. No? Especially yung mga wala na sa Ginoo. But yun nila, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyan katwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Kristo, ang ating kaysa isang pinuno ang Panginoon. Noon pa mang una, sinasabi nilang kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. So, iksoan, the main context of this scripture is very simple. Ipakita ka nun sa Ginoo sa tuwa diri, ipa-identify na ka nun sa tuwa diri, kung isa pa dapat ang atong paminawan, kinsa ba dapat ang atong tuuna, ang atong tuuhan. Kaya gano'n man, kaya kung kinsa imong gipaminawan, baka dito po ka nabilong. Kinsa po lang imong gituuhan, baka dito po ka nabilong. No? Importante din siya. So, dire, doon ka punto lang atong isgutan nila kasi nag-talk na siya about the false teachers or the false preachers and the faithful preacher. Identify dalawa ran. Una, the indication of false preacher, verse 5. Pangalawa, the indication of false teachers, verse 5. Pangalawa, the identification of faithful preacher. No? So, di ka naman identify na ito yung suwan. Una, ikon niya, no?
the Bible teaches the existence of false prophets. There were false prophets in the days of John. Sa time ni John, naay mga false prophet. Sa time ni Peter, naay mga false prophet. Sa time ni Jude, naay mga false prophet. Ang ibig sabihin, ang false prophet, no, kining mga mali, no, kining mga mini, mga nagatutlo, mga maling pagtulunan, kining mga false teachers or mga false preachers, nag-arise na sila sa kalibutan until now. At tuloy, makita nyo sa YouTube, no, nagkatakayo. No? Debate din, debate. Grabe, no? They're using the word of God. Huh? So, ikson, di ka lang ipakita sa Ginoo sa ito. Una, kung balikan na ito ang verse 1, ang verse 1, ingon niya, sapagkat marami ang uwan na propeta sa mundong ito. So, it is clarify and justify na sa kalibutan, naagani sila. No? Naghanap na sila. No? Even sa itong panahon karon, no? In reality, in our era, naagani sila, no? Naghanap na. But, deklaro ni Lord, no? Kining mga, o sa may education ng mga false preacher, o sa may timaan o makita nila, no, sa ilaha, pag sila mga nagdalang mga maling pagtulunan. Una, ang Biblia nag-iingon, no? They are from the world, no? Ingon niya sa verse 5a, sila'y makasanlibutan. No? So, pag gusto ka, sila'y makasanlibutan, no? Pati yun eh. Yun, they are from the world, no? Kung sila'y makasanlibutan, o sa karoon ang ilahang way sa pagkinabuhi, makasanlibutan po. Amen? Pero mo katupad, makalangit man ka. Amen? No? So, karon dili mo karon, no? Ang indication sa imong kinabuhi being a Christians, igsuon, opposite siya sa indication sa mga false teachers o mga false preachers. No, kaya gano'n man, i-clear niya na sila gikan sa kalibutan. Kita hindi matagikan sa kalibutan. Igsuon. Muto ba mo hindi magikan sa kalibutan? Muto ba mo, anak? Hindi mo gikan sa kalibutan. Asa di mo gikan? Asa mo gikan? Sa langit na gikan? No? O dyan, bago na ulit ang pangutana. So, they are from the world. Pangalawa, their teachings are from the world. So, kung sila gikan sa kalibutan, ang ilang pagtulunan po, gikan po na sa kalibutan. Amen ba? No? Sabi sa verse 5b, kaya mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila. Kung sila gikan sa kalibutan, ang ilang mga pagtulunan gikan po na sa kalibutan. Pangatlo, the word lessons to them. Kung sila gikan sa kalibutan, ang ilang pagtulunan gikan po sa kalibutan, isa pa na maminaw sila ha, ang makasanlibutan. Amen ba? So kung ibong tanawin ka na wala matingala ka, no? Try ko kag panghagad, example lang, eh. Example, ikaw pala hubog. Try kag panghagad o inom ka na sa tao nga dili pareho nimo. Muuban pa rin na. Kasi muuban nimo, kato pala hubog po. Kato mo inom po. Tama ba? No? And that is reality, igsuon. Amen? Agad na nagsimba ng palahubog. Kanang wala sa Ginoo. Di ba nila mo simba, nila mo ubanin mo? Nga naman, the same feather are the same birds. That's why flock together. Amen ba? No? Kisa rin mo uban sa kalibutan, igsuon, katong makasanlibutan mo dyan. And this is the reality. So, word, o sige, pakita na nila sa tuwa. Simple na kayo. Okay. Worldly people listen to the teachings of the word. Mura na. No? So, mapalaan yung mga lumigsuhan na kining mga tao, na yung mga indicators sa ilang kinabuhi na timaan para mapalaan mo kung asa sila gikan. Amen ba? No? So, I want to show you how to check out a false prophet. Ano ba ito i-check out ang mga false prophet? Una, may wrong message. Balikan na ito ang katibukan sa verse 5. Ito niya,
sila'y makasanlibutan, kaya mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Wrong message. No? Ang pagtulungan na ito, igso, gikan sa kalibutan, gikan sa Diyos. Amen ba? No? Muli kalahian, according to the book of 2 Peter chapter 2, verse 2, at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan, at dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. Mabito na no, kung imo tanaw nga ron, even ang kamatuoran ng word Lord, ginatwist na nila. Well, napagandang sulti niya sa book of Peter nga, ingon ninyo, mabalik na si Jesus, namatay na lang akong lulo ba? O may Kristo ni balik. No. Ingon niya sa verse 17 to 18, ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig at ulap na tinataboy ng malakas na hangin. No? Inilaan ng Diyos ang kadiliman para sa kanila. Kung saan sila? Kasi sila galintulad. Galintulad sila sa batis na walang tubig. Kapag ba mo sa Middle East, no? Ang need dito, pinaka-need dito, tubig. Amen ba? No? Tubig. O naghahandom din sila o kanang ginatawag na ito na ulan. Naghahandom sa ulan dito. Salamat na tayo sa Pilipinas kay bala sa katong winter ba? No? Init, ulan. No? Dito, lisod yun, no? Lisod ang ulan, lisod po ng tubig. So, kung ibig sabihin nito, kung imo manotis, unsa ang gamit sa tubig? Mo tanggal sa imong usa. Tauhaw. Tama? Tama ba? Kining mga false teachers, mga false preacher, mga false prophets, galing tulad sila sa batis, no? Na walang tubig. Ibig sabihin nito, musugot kag sa dili, maminaw ka sila ha, pwede ka ma-bless, pwede ka malingaw igsoon, pero dili matugunan ang imong tauhaw sa pulong sa Diyos. Kaya mabot sa punto ba nga, na-bless pa kung okay man ang wali, pero dili ka ma-transform, dili ka mausap. No? Dili ka ma-satisfy sa imong spiritual life. Nakita niyo igsoon? No? At the same time, yun niya, at ulap na tinataboy ng malakas na hangin. No? Diba, pamutanong ang langit, tapos mudag ko na, kasi matigo, di ba? Kasi gina-expect niyo mo. Ulan na dyan, di ba? Ulan na dyan. Ang problema, kayo niyo daw, parang ulap na tinataboy ng hangin. After that, nawala ng damkong. Ang ibig sabihin, usang ibig sabihin na lang sila ha. Ang ibig sabihin sila, isuon, wala sila ginatawag na ito na kanang eternal na mga promises. Ang mga promises nila, pagkalibutan ra, mawala ra, pero dili mulungtad hangtod sa kanturan. Diba ba? No? Mura na kanahian, igsuon. Kaya, kung imong tanawon, ito yung mga tao, no, dapat na itong mahibaluan na magkagusto ka natin, dapat maging aware din taan nila. Diba ba? Tingnan sa verse 18a, mayayabang sila kung magsalita, ngunit wala namang kabuluhan ang sinasabi. No? So, tingnan Nixon, ito yung no? Ito yung mga taong ito, no? Iba ang ilang dala. Pangalawa, kung may wrong message, tapos sila yung mga wrong motives. Iba po lang ilang motibo sa simbahan. No? Tingnan, careful mo ni. Ingon sa Matthew chapter 7, verse 15, mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. So ang Biblia nag-warning sa tuwing so naman. Iba na ilang mga motibo. Ingon sa 2 Peter chapter 2, verse 18b, no, ginagamit nila ang nasa ng laman upang maibalik sa kahalayan ang mga nagsisimula pa lamang lumayo sa mga taong namumuhay ng may kalikuan. So, isa ni sa ka-warning na dapat makita niyo mo karon, dapat ma-identify niyo mo karon, nga mo din ang mga indication
sa mga tao nga nagdala og maling pagtulunan. Diba ba? No, example, pastor, sa mga false prophet, mga false preacher, mga false teachers, kung pinsa ka na barkada ni mo, masiwa na gawali, pero kung magpadala ko ka na niya, pwede mo ka mawala na sa Ginoo. Diba ba? So ano man, mabilong man na sila dito sa usa. Mga false, no, may mga false friends, no, may mga false, like, mga kabarkads, no, mga false, mga kanas environment nato, no, sa trabahoan nato, talagang mga false diya. So kung dili ka aware sa ilaha, pwede ka makontaminate sa ilang sistema o sa ilang sa ilang pagkinabuhi igsuon. That's why be careful. Ano man, Matthew chapter 7 verse 17 to 20 niya, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Kung mo tanong, magdaog na dyan po sa unsa bunga sa kinabuhi. That's why in verse 20, kaya't makilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. Kabalo na ka nga, dili na tama ang iyang ginabuhat, muubad sa pong kanan niya, dito ba ka makayong advice? Friend, advice ko friend. Diba? Sometimes, pag hindi aware na, ang may tabo sa tuwa, wala yun na sa Ginoo, ano man. Kaya ang imo gipakayong advice, naama sa kalibutan, tapos nagkinabuhin pang kalibutan nun, ang advice mo na ikat mo sa kalibutan. Amen ba? Amen ba? No? And that is reality. Igsuan. So, dapat magiging clear sa tuwa. Pangatlo, tapos na yung wrong manner. Ano man? Balikan na ito ang verse 10 sa 2 Peter chapter 2 verse 10. Nalingon niya, pangahas at mapagmataas ang mga huwad na gurong binabanggit ko. Ano man? Taking advantage sa mga tauhanan rin. No? Mabitaw na, even sa ministry, no? Duha pa kong klase sa ministry. Na ginatawag yun nga ministry, o na po ginatawag na ministry. No? Nabuda na, a lot of, no, kini mga ministry, ng mga simbahan karon, mo po ang mga prosperity gospel. No? I don't know kung nakatry na mo o kamina o simba nga, no? Lahat ng meron ka, ibigay mo sa Panginoon. Sapagkat pagpapalain ka ng Diyos. Hatag pati nila lagi. Pisusin sa sakyanan. No? Na mga inana. Something na. At the same time, iba po na treatment nila sa church. No? Ang treatment nila sa church, diligsoon nila sa Ginoo. No? Igso ra. So, in verse 13, sa 2 Peter chapter 2, verse 13b, ang kaligayahan nila ay mga hayagang magpasasa sa nasa ng laman. Ingon niya, dumadalo pa naman sila sa inyong salo-salo. Ngunit kahiya-hiya at kasira ang puri ang kanilang ginagawa. Ikinatutuhan nilang kayo'y kanilang nalilinlang. Sipon mo? Kauban pa rin mo sila. No? Kining salo-salo na rin ang pinakalalo ng context ani sa Grego, dili ni siya about sa musabay mong mangaon, no? O musabay mo sa fellowship. Ang pinaka-context ani sa Grego is ang kauban mo nga nag-take og Lord's Supper. Diba? Ang ibig sabihin, kining mga nagatudlong mga dili pa pagtulunan, nag-take po din mga Lord's Supper. No, nag-Lord's Supper po din sila. So, tignan. But, kung balikan yung mga nasulti ni Pablo, tanawin mo kinabuhi ni Pablo, paunsa ba siya nagpakita na mahimong modelo na sa simbahan? Balikan na itong Korinto. Kung sa Korinto, sa tanang simbahan, no, as I have noticed, no, as I read the Bible, the scripture, sa tanang simbahan, nag-ministryo ni Pablo, ang Korinto mo rin pinaka-problematic na simbahan.
no, problematic, gubot, kay division, no, away, guba ka relasyon, no, kanang immorality, kabit-kabit, nadiri. No, nadiri ka simbahan. Igsuon. No? Kaya, pero, kasi ko ni Pablo Dre, ino niya, hindi sila tunay na apostol, kundi mga nagdaraya lamang at nakukunwaring mga apostol ni Kristo. Kasi kini sa Corinto, they are contaminated of the false teachers. Nakontaminate sila sa mga maling pagtulunan. Naman mo, ang simbahan na makontaminate sa mga maling pagtulunan, gubot ng simbahan. Walay harmonious na relasyon. Gubot ang relasyon. No? Muna siya magiging reality niya. Kaya, ingon niya, hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. No? Ibinangyawa ko gani, no? Diba, kabalo ba mo nga, nagkalip po si Satan na sa morning star? Igsoon. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So dito na po na mag-abot, magkita na those in the world influence the world because they are in the world. Isa ko sa kalibutan, igsuan, maura po ito may probinsyahan anin nila. Muna, dapat kita karon, no? Dapat kanang hugot pangkus di ba? Kadili nyo ka dapat makontaminate ani. No, ibig sa mga friends nato, mga kilala nato, dapat aware kita. Amen ba? Now the word listen to them because they are inside of them. That's why, kita karon, kung imo tanawan, no? May mga indication ka lang ipakita, na mauni ang klaseng mga tao nga nasa itong palibot kang bigsuon, nga pwede mo contaminate sa inyong pananampalataya sa Diyos. Amen? No? So, dapat magiging aware ta na. O, pinakabuod nga application na ipakita niya, ano yung igsuon? Ang maminaw ra sila, ha? Katong mga tao na po kinabuhi sa pagkalibutan. Ikaw, kung magkinabuhi ka sa pagkalibutan, sigurado, isa po ka lang maminaw, nadala po nila. That's why dapat magiging aware ka sa imong pagkinabuhi Kristohano. Ano man, dili sa kalibutan, dili mo undang ang yawa at hindi ka maato sa kalaglagan. Muna ito mga sinawa ni kalibutan ni Kristohano. Amen ba? Wala na sa kinabuhat. Wala mo na ka-notice ka na nag-start na kasi kung pag-serve kay Lord. No, naka-start na ka per Sunday, second Sunday, third Sunday, 1 month, 2 months, 3 months, 1 year. Ano, grabe na ba? Pero tama lang 1 year. Nga naman, damon ka nagadudod kay Lord, damon po ka nagadudod ng yawa. Damon ka kinaministeriwan, damon pa nagaministeri yung yawa ni mo. Amen ba? They're using the word. Diba? Remember ito na Sunday, no? Since ang tao nakag-choices sa kinabuhi, duha ra ka klase o duha ka butang ra ang mo influence atong choices. Either you are influenced by the world, no? Using by Satan, and also you are influenced by the word using by the Lord. Amen? No? So, tignan na nga, since life is full of choices, dapat magiging aware ka karon sa imong paglakaw bilang Kristohanon. Ano man, nabi at ay ginatawag na ito na absolute freedom. We can do what we want. Amen? Na magkagusto ka, pwede ka magpatuya sa imong kinabuhing suon. But, every mali nga pag kinabuhi, there's always a consequence. Amen? Kaya dapat, magbantay ka. Magbantay ka sa mga friends, mga palibot na to, no, way sa kalibutan, bantay ka naman. Basit na contaminate, matingala ka nga, huwag ka nakagana mga lagad sa Ginoo. Lalo man, you are totally occupied by the word. Ang imong mind, ang imong heart, no, lalo na nakainid sa sulit panimalay, ang imong mind, occupy sa kwarta, paningkamot, paningmunga, makabayad sa utang. No? Kung saan namin tabo ka ron, mawad-an ka kung mawad-an kang amor sa imong pag-serve sa Ginoo. Lalo man, maawa may kwarta sa pagpangalagad sa Ginoo. May panghatag kwarta sa pastor dito. Okay raw daw na panghatag ng kwarta. Okay, simpa tayo na Sunday. No?
Kung binanita mo sa simbahan ni Pakyasuna. Karang yung wala nangatag, wala po nanimba. Sa una, dahil nga lang magsimba, kami paklans. Bugas, no? Una, nagaging mga Christian. Careful mo isuan. Kasi baka mamali ang ato ang pag kinabuhi Kristohan nun, dili na nun mao ang ato ang relasyon sa Ginoo. Dili na nun magkadimao ang ato ang pagkakilala sa Ginoo. Careful mo ni, kaya kini mga tawhana, mao ang nagapangbulabog ra sa inyong pag kinabuhi Kristohan nun. Amen? Ang kalibutan nagapangbulabog ra sa itong pag kinabuhi Kristohan nun. Amen ba? No? O dili siya assurance igsuon nga pag nakaalagad naka-straight ka pangalagad 1 year, okay na ang imong life. Nakaalagad kag 5 years, okay na imong life. No, dili ja po ni nana. Kano man, dili ja po na mahimong garantiya sa imong Christian life. Ang magiging garantiya na sa imong pagkakristohan nun, ang mubarog ka sa pulong nga imong naangkon gikan sa Dios. Ang mubarog ka sa pulong sa Ginoo nga imo dapat nga ikinabuhi. Kaya ang James chapter 1 verse 22, gina-encourage yun ta, be a doer of the word, not a hearers only. Dapat dili ka lang tagapaminaw, taga-kinabuhi. Diba ba? Dapat imo yung ikinabuhi ka naman para dili mahimong kawang ang tanan. Amen? Kapag ba mo, kisa dali makontaminate ali silang mga palipagtulunan, kisa ang dali madala sa ilang balik na magpagtulunan, kisa ang madala sa ilang pagkinabuhi. Katong mga tao na po ngaway klaro. Katong mga tao na po ngaway ginapanggunitan ng pulong sa Ginoo. Wala po itong madala isuan. Muna ikaw, no, kita matako sa kanato, di ba ito perfect? We have a lot of imperfections sa kinabuhi isuan. Wala ka nagalakaw ta masipya ta. Wala ka nagakinabuhi ta sipya ta. Pero lahi ra igsuon ang tao nga aware sa iyang pagkinabuhi. Na may sipyat pero mubarog, mutindog, o mutuon sa iyang mga sipyat. Lahi ra po ng tao nga, walang sipyat, masagdan ra, okay ra, normal man na, pastor, di man ta perfecto, pag masipyat na po, wala ka nakanotice, ang imong ginabuhat, puro sipyat na lang. Nga naman, kaya naka-mindset, di man ta perfecto, pastor. Inuod na. Pero ang Biblia nagatudlo sa tuwa tama o mali ng pagkinabuhi. So, ay ibig sabihin, nakaibasihan ka ron, paano ka magkinabuhi pustuhan nun? Amen? Nakaibasihan ka ron, kinsa dapat ang imong paminawan. No? Ano man, kay dili man po mag-refer kung usa ka nga klase ng Kristohan nun. Asa matanan, mismo dyan na bilong. That's why, no, ikaduhang punto igsuon, the identification of faithful, no, preacher. Kanina, ano to siya? Indication, no? Na mga indicator ipakita dito kung sa itong dapat makitaan sa mga false preacher. No? Dili ipakita ko nila, dili ko i-identify kung sa mga makita sa mga faithful preacher. Ito sa verse 6, ngunit tayo'y sa Diyos. Wow! Taro kayo, ito niya. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, hindi sa Diyos. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Ganito nga natin nakilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kasinungalingan. Una, kung mo tanaw ka ron, paano sa identify? Ingon niya, we are from God. No. Hindi mo katupad, hindi ka gikan sa kalibutan, gikan ka sa Diyos. Diba? Oh, ngunit tayo'y sa Diyos. Gikan ka sa Diyos. Ang ibig sabihin nito, kung ikaw gikan sa Diyos, dapat asarata mo engage, dapat asarata magkinabuhi sa Diyos po. Asa na ka mo sunod? Sa Diyos po. Ano man, ikaw ay galing sa Diyos. Amen ba? No? Iksuon. Dapat maging aware. At ingon niya, pangalawa, whoever knows God, listen to us. Isa itong nakaila sa Diyos, muna po itong maminaw na ito. Huwag mo naka-notice na, naka-ministry ta, nag-share tag-word o God. Ako mo ito yung iso,
naman tayo ginatawag na itong evangelism, ang ginabuhat ito, kanang mo share nag-word no, sa itong mga friend, no, mga kilala na ito. Ang purpose, para sila po no, makaambit po sa kaluwasan sa Ginoo. Inuod man na. Tama? Pero ako magugusto sa ginatawag na ito nga, lalo mapagtuloy na sa theology nga, ang Ginoo na ito ginatawag na pinili para makaangkon o kaluwasan. Totoo ba mo na? No? Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, huwag pag-imugna ang kalibutan, ipili na niya ang matang usa para makaangkon o kaluwasan na mahimusa kay Kristo, na mahimong anak sa Diyos. Pinaagi kay Jesus. Pinili na niya, para matingala ka, katong tayo giministeriyohan ka, lalo ni response man ka, lalo ni tuo man ka, lalo ni tawag man ka. Because naanay ginatawag noon sa intervention of the Lord before the intervention of the Word. Ganun ba? Ito mo na, bago nag-intervene ang Word ni Lord sa imuha, naanay Ginoo nga nag-intervene sa imong life. Mga matingala ka, pag nakadumulo sa Ginoo, kaan sa imong kasing-kasing. Mo-comfort ni mo. Mo-tudlo ni mo. No? Sakit man paminaw, pero wow, ganahan ka. Nabadlong ka, natudluan ka, nabagko ka. That is the impact of the Word. Diba ba? Pero tanaw nyo ng tao nga, dili dyan bilong sa Ginoo. Tudluin. Masuko na, magluod pa. Huwag mo nakanotice na. One time, wali dito ko one time. I remember, third year college ko at the time. Nagwali ko din sa Osminia, simbahan ko sa Osminia. Sus, karoon kay, pero ako kabalo na kasi, ano naman ko to, guest speaker naman ko nila. Dito, kung man ako gwali, may nagapurot sa kuwa, isa ka maestra. Pastor, sa mga mo. Ulog man first time ako to. Pastor, hindi yung tamang ginagawa mo, Pastor. No, pangit yung mga salita mo. Ano mo? No, Tagalog man, pangit yung mga salita mo. Maraming natatamaan, maraming nasasaktan. Ano ka ba? Ganyan bang tinuturo sa school niyo? Ibalik nila ko siya, anak, di na siya, ma'am. Basta naatay sakit at tambalan kahapit dyan. Pero the good thing, anak ko siya, the good thing, hindi na siya kulong para masakitan ka. Kulong na siya para ayuhon ka. Kaya ang tao na masakit doon, irritable. Ano ma-notice na? Ma-notice? Pag magkaroon ka problema sa mga spiritual life, ang minagwali, di ba, dili ka makalahutay, madugay sa irritable na ka, pag-uli mo sa balay, ano mo na lungan? Pag ako mo, tinuod na. Hinahanap pa yung tinuod na. Mga nagkong kaon, di mo gusto plato. Kasampal mga tao sa balay. Mga na mga nagigab, dahil sa mga simbahan, nasa ikan sa simbahan, Iksuan, tala impact. Balikan ulit, dapat maging klaro sa mga anak. Diba ba? So, di ka lang ipakita, no? Whoever knows God, listen to us. Mura pa na yung maminaw, iksuan. Diba ba? Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Diba ba? So, although natin mga evangelism ginagawa, kinashare na itong word of God, no? Pero ako, no? Kapag ba mo, everything mo ato ko sa area, for example, no, ministry pastor, pwede ba, ministry na ito si Juan, nalakita na siya, huwag kailangan natin, si pangalan na na. Before kumawag pala nag-ampo, Lord, kinitawhan na luwason, medyo di mo na eh. Kaya kung di mo ni luwason, Lord, ay nalago pa din suka dito, kaya sayang akong panahon. Pero kung luwason mo ni Lord, prepare ang kasing-kasing aling na pag-abot ako dito, mudawat ni punong ni mo. Mudawat ni mo. Naging na. And how many times nakasit na. So, pagkaugma, wala na yun. Ay, pastor, kansa sa daw, kaya siya lakwan. Pastor, kansa sa daw, pastor, kay naaday importanteng butang. Okay, Lord. Pero naadi, no? Naadi.
Tao mga pagkakasit. Kabuti mo dito, lahira yun yung mga luwasunon. Nga naman, pag-abot sa area, excited. No? Nag-prepare, tanan, grabe. Napay ganun lagi prepare. Tinuon na ba? No, naka-prepare dyan ba? Lahira yun yung, pero kining way amor, awa dyan ay, pabot dito, panaligo, panaligo, no? Nakakalisay, isang experience na. Para makabuti mo dito, manukulay, no? Dito pa magkarakaraga na ako. Ay, nalanig ka. Di ba, atong sabot, sa'yo magigay ka. Nasuko, pag nagsayo ka. Umalit po ka, sukaan po ka, duging ka, nabi ka yung pa. No? Malibot ka asa mamulugan. Umalit, suko, kaya nabi yung tukan. Kung sayo po kayo, napukit na ba niya unta. Ay, nako. Pero, diyan natin ma-identify so on, isa itong mga maluwas. Amen? Amen ba? No? Ano man, ang John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Laro na siya. Nakoy video clip. I-prepare ka ito video clip. This is reality, no? Gabi, napangitan na ako, gabi. Gusto na connection sa inyo, ha? Kining mga tupa, no? Kining mga tupa, kinalagyan sila ng mga shepherd. Ano man, number one, ang kining mga shepherd, kining mga tupa, mga good, no? Need sila og shepherd in the sense nga, sila ang klaseng hayong kinanglan yun tultulan. Sila ang klaseng hayop na kinanglan yun alagaan. Kaya kung huwag mo alaga sila, magkatibulaan sila, magamatay sila. Ang uban, panghanon ra sa mga wolves. No? So, dili, ipakita ko ng video clinic suon. Dahil isa ka-farm na puro tupa. Tapos, gitry nila, no? Gitry nila diri, na tawgon ang tupa, sumala sa way sa pagtawag sa katong shepherd. Para ito, paminaw sila. A group of people try to imitate the shepherd to call the sheep. No, i-imitate nila, gigaya nila unsa ang way sa pagtawag sa shepherd. Una nga nagtawag, no? One more time. Failure. Another one. Huwag mag-alam ng mga tupa. Ano natin na ba? Tika. Now the shepherd, ano yun? Look at that. Ano yun? Dia kami. Ang mga tupa, nakaila sila shepherd. Imagine, so kung, okay na. Okay, mas madugay na kami na. Kung imong tanawan ka ron igsoon, lahi na, di ba? No? Ang tupa, makaila sa tingog sa shepherd. Di ba? Ma-recognize sila, basing gayagayahon pa na tingog sa shepherd. Unsa ang way sa pagtawag, ma-recognize sila sa mga tupa. Same sa word karon ni Lord igsuon. Kung ikaw belong to the Lord, no? Ma-recognize ka sa word ni Lord. Gusto ko ka sa dili.
Kabalo ka kung isa nagtawag nimo, kabalo ka kung isa nagtudlo nimo, kabalo ka karon. Kung kinsa ang nagtawag nimo, igsoon. Di ba? Mukot na sa imong atensyon. Wala mulingi, yung ka na naman. There's something, attachment, influence, if you are belong to God. Pero pag dili mo ka belong sa Ginoo, sugo mo sa dili. Masingkos ko na kung wala na ako dili. Mabulbungol na ka diyan. That's how I ra. It's a reality. Nakita yung lumatong pa kanina, kitawag na, pilato ka, nag-try, tulog. May pakialam eh. May pakialam. Nakita nyo na, di ba, may mga tao, may ministry ng tanga, nihagok ka, nag-prepare ka, nagpahumot, at na, nagpinapagbirinda, pakabot dito, pakabotin mo dito, wala. No, makaligo, kailis, pakialam. Nakita yung mga tao pa, kitawag sila, may pakialam sila. Pero, katong shepherd na ang nitawag, likod silang atensyon, hunong ang ilang pagkaon. Di ba, hunong? Libre sila? Nagano guys, lingi. Nakita ninyo? Gano man, lahi radyo di ay igsoon, pag ikaw dilong kay Lord, gano man, mukot yun ang atensyon ang punong sa Ginoo mo. Amen? Kaya karon palandaan, dapat magiging klaro sa ato ba? Kung ikaw dilong yun sa Ginoo igsoon, no? Hoping and pray na kining word ni Lord, mukot yun sa imong atensyon. Amen? Dili yun dapat ma-reject sa imong life. Dili niya ma-neglect sa imong kinabuhi. Why? Ano man? Dili man kabilong. Amen? No? Dili man kabilong. Una, kung asa ka na bilong, opo tayo mukot sa imong atensyon. Amen ba? No? Tigno, tigsoon. Ang importante ko lang, dapat intindihan natin eh. Pangatlo, whatever is not from God does not listen to us. Apan kung kinsa tong dili o wala sa Ginoo, mao po to di maminaw na to. Diba ba? Just like salita ko kanina, what did sila gipaminawan? 3 times they tried to call the attention of the sheep. But, what happened? Wala likod sa attention sa mga tupa. Kinsa ang likod sa attention sa mga tupa? Katong iyang shepherd. Amen ba? So the people of God listen to the teaching of the Word. Kung ikaw katawhan sa Diyos, katawhan ka sa Ginoo, maminaw jud ka sa pagtulunan sa Ginoo. Amen? Hindi mo katawhan, babe? Are you belong to God? Nga, minaw na ka diya. So we don't need to fall for the foolishness, the lies, and the evil because we are from God. God is in us. Amen ba? Now, so God, a unique relationship with His children. He knows us and we know Him. No? And that's real, no? That is intimacy. Ang Diyos, nakaila ni mo, ikaw po nakaila sa Diyos. Yan mo katong panbi, nakaila ba sa Diyos? Ila siya, really? So, seek God and His ways. Know God and His ways. Listen to God and His ways. Ano man? Di man tayo bilong sa Ginoo. Diba ba? Kaya ang hamon ka rin sa tuwa, ang challenge sa pagpunta ng isuon. Now, are you being influenced by the teaching of the Word or by the teaching of the Word? Ang naka-influensya ba dyan si mo? Ulo ba dyan sa Ginoo? Or kasi kalibutan na naka-influensya rin mo? Are you being influenced by the teaching of the Word or by the teaching of the Word? Are you being influenced by the Spirit of this world or by the Spirit of God? So, take note, igsoon. I just want to clarify lang sa matang usakan nato. Kung tinudyo ka nga nasa Ginoo, barugi ang pulong sa Ginoo. Kung tinudyo ka nga nasa sa Ginoo, pag kinabuhi para sa Ginoo, kaya ang imong tawag wala sa kalibutan. Ang imong tawag nasa Diyos. Amen. Kung para dili mahimong kawang at tanan,
para maproteksyon na nato ang atong ginabuhi for the contamination of this world, for the contamination of the false teaching. Dapat kanunay ta naka-engage sa word. Dapat kanunay ta nagkinabuhi sa word. Amen ba? In order for you na dili ta makontaminate sa word. So therefore, I conclude this one. Paul's teaching may be more attractive, but in the end, it leads to death. We don't need to fall for false teaching. Instead, may we rely in God's Spirit to teach us and guide us with the truth of God. The people of God are led by the Spirit of God. We are sealed with the Spirit. At ang Spirit na yan ang nag-lead, nag-tulto, nag-comfort, nag-tudlo nimo in order for you na dili ta mawala diyan, no? sa right track sa ato ang ginlakwan ng next one. That's why in 2 Peter chapter 3 verse 18, mapagdasig ni Pablo, ay ni Pedro rather, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang kaloob ng Diyos or kaloob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Patuloy na lumago, Exxon.